Naiinis ako sa sarili ko. Ang masochist ko. Bakit ba gustong-gusto ko nasasaktan ng sarili ko? Hindi ko dapat mahalin ang boss ko. Mali itong nararamdaman ko pero hindi ko mapigilang umusbong palalo ang pagmamahal ko sa kanya. Naginit ang gilid ng mga mata ko. Napanguso ko dahil naiiyak na naman ako. Sorry anak, iyakin ang mama mo. Sa labas ng building ako kumain. May malapit na karinderya kasi doon. Pagkapasok ko sa elevator ay may humabol na pumasok sa loob. Napatingin ako sa lalaking pumasok. Ngumiti ang lalaki sa akin. Tipid ko namang nginitian ito. Ayoko namang maging bastos. What floor you are, miss? Tanong sa akin ng poging lalaki. 10th floor, sir. Sagot ko. Napasiksik ako sa may dulo. Napatawa ang lalaki sa akin. Don't worry, I'm not going to eat you. I'm harmless. We're just the two of us here. You don't need to go in the corner. He said. He gave me a genuine smile. Parang mabait naman ang lalaki kaya hindi na ako sumiksik sa sulok. Sorry sir, nahihiya lang po ako. Sabi ko. Don't be shy. By the way, I'm Jerome. And you, pretty lady? Namula ako sa sinabi niyang pretty lady. We shook hands. I'm Grace. He nodded. Narating na namin ang floor. Parehas lang pala kami ng pupuntahang floor. Are you the secretary of Nico, the asshole? Natawa ako sa sinabi niyang asshole. Yes sir. Sagot ko. Oh, don't call me sir. I'm not your asshole boss. Natatawang sabi nito. Oh, okay, Jerome. No utal na sabi ko. Okay, good. See you, my pretty lady. Grace. Nagulat ako nang kinuha niya ang kamay ko at hinagka ng likod nito. Kumindat pa ito sa akin. Biglang namula ang mukha ko. Napaangat ako nang tingin ng tumikim ang boss ko. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa amin na Jerome. Naibaba ko bigla ang kamay kong hawak niya. Hey Nico, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang secretary? Expect me here every day. I have reason now to come here. Tumingin si Jerome sa akin. What do you want, asshole? Galit na sabi ng boss ko. Hindi siya sinagot ni Jerome. Nakatingin lang siya sa akin habang nakangiti. You, go back to your work. Sabi nito sa akin. Binigyan niya ako ng nakakasugat na tingin. Pagpasensyahan mo na si Nico, the asshole. Kulang sa himas kasi yan. Birong sabi ni Jerome. Gusto ko sanang umiti. Ngunit nakatingin na ng masama sa amin si Sir Nico. Bumalik na lamang ako sa table ko. Habang nag-work, panaka-naka akong kinakain ng mais na binili ko kaninang umaga. Napapangiti ako dahil sarap na sarap ako sa kinakain ko. Nasa ganoon ako nang lumapit sa akin ang boss kong masungit. Kinakalma ko na lamang ang sarili ko na huwag ma-stress dahil may bata sa sinapupunan ko. Sir, kahit anong kalma ko sa sarili ko, nananervyos pa din ako. Hindi ko maiwasang mautal. Tiningnan ni Sir Nico ang hawak kong mais. He looked at me with disgust. Why you are eating during working hours? You know the rule. Singhal na naman ito sa akin. Bakit bang init-init ng ulo niya sa akin? Hindi naman ako nagpepetik sa trabaho. Nagugutom po kasi ako. Sabi ko, totoo naman na nagugutom ang baby ko sa tiyan. Ayoko naman nagutumin ng anak ko. Bumuntong hininga na lamang ito sa sinabi ko. Bago ito tumalikod, may inalis siya sa may gilid ng labi ko. Walang kaabog-abog na tinalikuran ako. Napahinga ako ng maluwag. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Kapag malapit si Sir sa akin, palaga ako nananervyos. He always scolded me without reason. I just don't understand him anymore. Ang bilis ng panahon, 5 buwan na ang pinagbubuntis ko. Check up ko ngayon, malalaman ko na kung ano ang gender ng bata. Buti pumayag ang boss kong masungit na mag-half day ako. Gusto ko sanang whole day para makapagpahinga ako pero ayaw niya dahil may ipapagawa pa daw siya sa akin. Congratulations, it's a girl. Napangiti ako nang malawak nang sabihin ng obikay ni ang gender ni baby. Thank you po doktora. Sabi ko, bumalik ako sa opisina dahil half day lang ang ibinigay sa akin ng boss ko. Bumili ako ng makakain ko bago ako pumasok sa building. Buti may mga malapit na bilihan sa opisina kaya hindi mahirap ang maghanap. Pagkapasok ko ng building, halos magtatanghalian na. Kaya madami ng mga empleyado na kasalubong ko na palabas na.
Habang naghihintay ng elevator, may 2 tao ang lumabas sa kabilang side ng elevator na kinatatayuan ko. Si Sir Nico at ang nobya nito. Napatingin sa gawi ko si Sir, kaya napabalang sa iba ang tingin ko. Humawak ako sa tiyan ko dahil nagugutom na ako. Nang bumukas ang elevator, dali-dali akong pumasok. Pagkatingin ko sa dumaan, nakita ko naghahalikan ng 2. May kung anong kumurot sa puso ko. Nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang ganoon ka-intimate sa isa't isa. Nagyuko na lamang ako. Hindi ko dapat pinapairal ang damdamin ko. Masasaktan lamang ako. Pero nasasaktan pa din naman ako. Nakita kong bumalik si Sir Nico sa opisina nito. Baka natapos na sila magtanghalian ng nobya niya. Mag-isa na lang itong bumalik. Halos 1:30 PM na. Ako naman, panaka-naka akong kinakain ng pinya na binili ko sa baba kanina. Nagugutom na naman kasi ako. Nalungkot ako kasi walang mais kaya pinagtiyagaan ko na lamang kainin ang pinya. Grace. Nagulat ako nang nasa harapan ko na pala si Sir Nico. Busy kasi ako sa pagkain ng pinya. Napatulala ako sa boss ko. Bakit po sir? Pasimple kong ginilid ang pinya na hawak ko. Baka pagalitan na naman niya ako dahil kumakain ako during working hours. Ninervyos na naman ako. I want to ask, how's your check-up this morning? Sabi nito. Nagsisimula na naman ako nervyosin dahil nakatitig na naman siya sa akin. Nakakailang naman kasi ang mata ni Sir Nico. Para kang hinihigop papasok sa katawan nito. Para kasing salamin ang kulay nito. Kinuha ko ang ultrasound at ibinigay sa boss ko na kumakatingin para akong hinuhubaran. Nakita kong napangiti ito nang makita niyang ultrasound at ang result ng gender ng anak namin. Hindi na ako tinapunan ng tingin. Tinalikuran na lang ako bigla. Baby, inis na ba ko ng daddy mo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain ng pinya. Ginawa ko na lamang ang trabaho ko dahil madami itong naiwan ko kaninang umaga. Hindi ko mapigilan ng antukin. Parang hinihilang mata ko sa sobrang antok. Hindi ko na malayang napayukyuk na ako at tuluyan ng nakatulog. Sobrang saya ko nang makita kong ultrasound ng baby ko. Natutuwa ako at girl ang magiging anak ko. Hindi ko maalis ang mata ko sa papel. Tumayo ako para puntahan si Grace. I need her. Pagkalabas ko ng opisina ko, napakunot ang noo ko nang makita kong nakatulog si Grace. Nakadukdok ito sa lamesa niya. Binuhat ko ito at pinasok sa opisina ko. Dahan-dahan kong inilapag ito sa sofa. Inayos ko ang nakalihis nitong skirt. Napalunok ako. Nakakaramdam ako ng lost. Well, lagi naman kapag nakikita ko pa lang siya, I always wanted her. Itinaas ko ang suot nitong blouse para masilayan ko ang malaki nitong tiyan. Hinaplos ko ang malaking tiyan niya. Masaya ako dahil babae ang magiging anak namin. Ever since, I wanted a baby girl. Wala kasi akong kapatid na babae. Maya-maya ay para akong natauhan. Hindi dapat ako naapektuhan every time she's near with me. She's just my woman in bed, nothing more. Maya-maya ay nagising na ito. You may go home now. I don't need anything from you. Malamig na sabi ko. Wala akong narinig mula sa kanya. Nanatili lang ako nakatalikod sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, narinig ko na ang pagbukas at pagsara ng pinto. Kumuha ko ng alak sa cabinet sa may pantry. Sinalinan ko ang baso at inisang lago ko ang laman noon. Gumuhit sa lalamunan ko ang init ng alak. Napaupo ako sa swivel chair ko. Ginulo ko ang buho ko. Hindi dapat ako naawa sa mga bayarang babae na pera lang habol sa akin. Because they're all slut for me. Napatiimbagang ako. Ate, halika, kain ka na. Pagod na pagod ka. Sabi ng kapatid kong si Greta. Hinawakan niya ang braso ko. Matapos ang nangyari sa amin ng boss ko, sumakit ang tiyan ko. Siguro yung sa pagkakahiga ko sa sofa. Ate, nahihirapan ka ba sa pagbubuntis mo? Para kang pagod na pagod eh. Hindi ba ate Greta? Sabi ng kapatid kong bunso. Oo nga ate. Baka naman makasama sa baby mo ang pagtatrabaho mo. Tapos babiyahe ka pa ng malayo. Hindi ka man lang ihatid ng boss mo, demonyo. Napangiti ako sa dalawang kapatid ko. Kahit nahihirapan ako,
Sila ang lakas ko kaya kahit nahihirapan ako'y tinitiis ko dahil sa kanila. Ano ba kayo? Okay lang ako. Tsaka wala naman sinabi ang doktor ko na hindi healthy ang baby ko. Alam niyo ba kung anong gender ni baby? Sabi ko para ibahin ang topic ng usapan namin. Alam ko sasabihin naman na nila kung gaano kasama si Sir Nico. Ano ate? Sabay nilang tanong. It's a girl. Malawak na ngumiti ang dalawa. Hindi ko na nakuha kay Sir Nico ang copy ng ultrasound. Ipapakita ko sana sa mga kapatid ko. Wow ate, parang tayo puro girls. Sabi ni Gretchen. Hinaplos ko ang buhok nito. Hinawakan ng kapatid ko ang malaki kong tiyan. Ate, hindi na ba magbabago ang desisyon mo na ibibigay mo sa boss mo si baby? Gusto ko siya na nasa atin. Malungkot na sabi ni Gretchen. Napabuntong hininga ako. Hindi na magbabago yun. Pero papakiusapan ko siya na baka naman payagan niya tayong makitang anak ko. Kapag nakapanganak na ako. Nakalagay kasi sa contract na mapuputol ang lahat ng ugnayan ko sa bata. Kung lalabagin ko iyon, babayaran ko ang lahat ng ibinayad niya sa ospital. Magkakaroon pa ako ng kasong civil. Sabi ko. Nalungkot ang mukha ni Gretchen. Sorry ate kasi wala kami magawa para matulungan ka. Hinaplos-saplos ko ang buhok ni Greta. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ginagawa ko ito dahil mahal na mahal ko kayo. Wala na tayong magulang kaya ako bilang nakakatanda sa inyo'y responsibilidad ko kayo. Kayo ni Gretchen. Hindi ko alam kung ano naghihintay na kapalaran para sa amin ng mga kapatid ko. At kung ano ang kahihinatnan ng desisyon kong ipamigay ang anak ko. Napakasakit sa akin bilang ina na mawalay sa anak ko. Dadalhin ng konsensya ko iyon. Mahal na mahal ko ang anak ko. Sana'y mapatawad niya ako pagdating ng panahon. Hindi ko ginusto na ipamigay siya. Wala lang talaga akong choice. Nangilid ang luha ko. 5 months later. Naipanganak ko na ang anak ko. Mula nang inilabas ko siya, hindi ko ito nakita. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako pinayagan ng Sir Nico na makita ang anak ko. Ate, kumain ka na. Kagabi ka pa hindi kumakain. Napalingon ako sa kapatid kong si Greta. Nagkulong lang ako sa maliit naming silid. Wala akong ganang kumain dahil dinadamdam ko ang pagkawala sa akin ng anak ko. 1 buwan na magmula nang ipinanganak ko ang anak ko. Hindi ko na nasilayan o nahawakan man lang. Wala akong gana. Halos mugto na ang mata ko dahil sa kakaiyak. Pinipilit kong magpakatatag pero kapag naalala ko ang anak ko, ganito ako. Nawawala ng ganang kumain. Ate naman, huwag mo naman pabayaan ang sarili mo dahil apektado din naman kami. Lalo si Gretchen kasi sinisisi niya ang sarili niya na siya ang may kasalanan kung bakit ganito ang nangyari sa'yo. Naiiyak na sabi ni Greta. Para naman ako natauhan dahil hindi ko na naisip ang mga kapatid ko. Dapat magpakatatag ako ngayon. Yumakap ako sa kapatid ko at pareho na kaming umiiyak. Pasensya na dahil naging makasarili na ang ate. Hindi ko na kayo naisip. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Hinaplos-saplos ko ang buhok nito. Promise mo ate, kakain ka na. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Nandito pa kami ni Gretchen. Hindi ka namin iiwan. Sabi ng kapatid ko. Hindi na matigil sa pagtulo ang luha ko. Nagpapasalamat ako dahil napakabuti ng mga kapatid ko. Hindi sayang ang pagsasakripisyo ko para sa kanila. 1 buwan na lumipas. Pumasok na ako sa trabaho. Hindi na ako nagtangkang tanungin pa kung kumusta ng anak ko. Sigurado naman akong nasa mabuti itong kalagayan. Hindi naman ito pababayaan ni Sir Nico. Kahit gustong gusto kong makita ang anak ko, tinitiis ko. Sobrang nasasaktan ako. Sir, ito po ang schedule niyo for today. You have a meeting at 1 o'clock p.m. with Mr. Trevor Sarmiento in SGC and Miss Helga Chavez at 3 o'clock p.m. in Rock's Cafe. Sabi ko, ibinigay ko na din ang report na pinagawa niya sa akin. Hindi ko na siya tinitingnan sa mata, kagaya ng dati. Okay, be ready. You're coming with me. Sabi nito,
Nagulat ako dahil hindi naman niya ako sinasama dati lalo kapag lalabas siya at may ka-meeting. Okay sir. Pagkasabi noon ay tumalikod na ako. Inayos ko ang sarili ko dahil aalis na kami para sa meeting nito sa SGC. Na-meet ko na minsan ng CEO ng SGC. Seryosong ibang kaibigan ni Sir Nico. Tanging si Sir Jerome lang medyo palabiro kaya siya ang nakasundo ko sa kanila. Napangat ako ng tingin ang tinawag na ako ni Sir Nico. Nakabuntot lang ako sa likod nito habang naglalakad. May kausap ito sa phone. Yes sweetheart, susunduin kita mamaya. Okay, see you. I love you too. Napabuntong hininga ako para kasing hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi pa din ako masanay-sanay na mayroong mahalang boss ko at ang pagkakaalam ko'y magpapakasal na sila. Nagsisimula na naman mangilid ang luha ko. Bakit kasi hindi na lang ako mag-resign at magpakalayo-layo? Pero may natitira pa akong 1 taon para bayaran ang pagkakautang ko. Iniisip ko din ang anak ko. Hanggat malapit ako sa kanya, may chance na makita o masilip ko man lang ang anak ko. Pagkasakay sa elevator ay pumesto ako sa pinakasulok. Napalingon sa akin si Sir Nico. Nakakunot ang noon nito.